Heto na mga idol, may bagong duo na ang Minnesota Timberwolves matapos nilang makuha ang mismong franchise star guard ng Charlotte Hornets na sila Melo Ball. Opisyal nang magsasamang dalawa sa pinakamalaking bituin ng 2020 NBA draft class. Magiging dynamite duo kaya ang pagsasani pwersa na magka-batch na ito? Well, i-rewind lang natin ng konti mga idol. Taong 2020 na magkasabay madrap ang dalawang star na ito. Third overall pick sila Melo habang first overall pick naman si Anthony Edwards. Ngayon, pagkalipas ng 6 na taon sa liga, nasa iisang koponan na sila mga idol. Kaya sa video natin ngayon pag-uusapan natin ang buong detalye ng blockbuster trade na ito na yumanig na naman sa buong liga matapos ang trade ni Giannis papuntang Heat. Susuriin natin kung sino nga ba ang tunay na panalo sa palitang ito. Bakit nga ba ibinigay ng Charlotte Hornets ang kanilang franchise player ng ganun-ganun lang? Pag-uusapan din natin kung gaano nga ba kadelikado ngayon ang Minnesota Timberwolves ngayong nakakuha sila ng isang mahusay na point guard na kilalang kilala sa kanyang elite na playmaking. At syempre, hihimayin natin ang kanilang magiging bagong starting five na binubuo ni na Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels, Rudy Gobert at Ayo Dosunmu. Mga batang player ngayon na magpapatakbo sa opensa ng Timberwolves. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, para sa full details ng trade na ito na naging mitya ng panibagong power shift sa liga, heto ang opisyal na transaksyon sa pagitan ng dalawang koponan. Nakuha ng Minnesota Timberwolves sila Melo Ball at ang energetic wing defender na si Josh Green. Habang sa kabilang banda, nakuha ng Charlotte Hornets ang dating 6 man of the year at crowd favorite na si Naz Reid at isang napakalaking haul ng draft capital mga idol. At kapag sinabi nating sandamakmak na pick, seryoso ito mga idol. Heto ang nakuha ng Charlotte. Well, syempre una na dyan si Naz Reid na galing sa napakagandang season na nag-average ng 13.6 points at 6.2 rebounds per game. Tatlong pick swaps sa first round, 2028, 2029 at 2030 at isang napakahalagang 2033 unprotected first round pick. Eto pa mga idol, tatlong future second round picks para sa taong 2029, 2032 at 2033 mga idol. Well, sa unang tingin nakakalula ang dami ng ibinigay ng Minnesota. Pero isipin nyo ito mga idol, ibinigay din ng Charlotte ang player na naging mukha ng kanilang prangkisa. Sila Melo ay galing sa isang napakasolidong season kung saan naglaro siya ng 72 games. Pinawi ang mga issue sa injury at nag-average ng 20.1 points, 7.1 assists at 4.8 rebounds per game habang tumitira ng halos 37% mula sa tres. Pangalawa pa nga siya sa buong liga sa pinakamaraming naipasok na 3-pointers na 272 noong nakarang season. Kaya ang tanong na naglalaro sa isip ng nakakarami, sino nga ba ang nakalamang? Sino ang panalo? Well, pag-uusapan natin kung sino nga ba ang panalo sa naging trade na ito mga idol. Unahin natin ang side ng Charlotte Hornets. Maraming fans ang hindi makapaniwala. Imagine, franchise player nila sila Melo Ball. Pero binigay ng ganun-ganun lang. Ang totoo niyan mga idol, may malalim na rason ng front office ng Hornets. Gusto na nilang tuluyang mag-rebuild at ibigay ang manibela ng koponan sa mga nakababata nilang stars, lalo na kay Brandon Miller at sa kanilang sensational rookie na si Conquin Nofel. Well, dahil naging malusog sila Melo noong nakaraang taon, tumaas ng husto ang kanyang trade value mga idol na kung saan sinamantala na ito ng Hornets para i-cash in ang kanyang value habang mataas pa upang makakuha ng sandamakmak na picks at isang kalibreng big man na tulad ni Naz Reid na pwedeng maging leader ng kanilang batang core o kaya naman maging trade asset ulit sa hinaharap. Ang unprotected 2033 first round pick ay parang ginto dahil walang nakakaalam kung gaano kagaling ang Timberwolves 7 taon mula sa ngayon. Sa kabilang banda naman mga idol, ang Minnesota Timberwolves ay nagpadala ng matapang na mensahe. All in sila para sa kampyonato ngayong taon. Naging sobrang agresibo ang front office nila ngayon. Nakita nila na kailangan ng agarang tulong ni Anthony Edwards sa backcourt. Lalo na't nakita nila mga idol na umaarangkada ang iba pang teams tulad ng massive trade kamakailan kung saan napunta si Giannis Antetokounmpo sa Miami Heat. Kapag nagpapalakas sa mga karibal, hindi ka pwedeng maiwanan. Well, kahit masakit na bitawan ng isang tulad ni Naz Reid na naging haligi ng kanilang bench at nagbigay ng kultura sa koponan, ang pagkuha naman kay LaMelo Ball ay isang kalkuladong sugal. Para sa akin mga idol, panalo ang Minnesota Timberwolves sa trade na ito dahil nakuha nila ang eksaktong piyesa na kailangan nila para ma-maximize ang prime ni Anthony Edwards. Ang mga draft picks ay problema ng hinaharap. Ang kampyonato ay kailangan kunin ngayon. Ngayon, sagutin naman natin ang pinakamalaking katanungan. Gaano magiging kasulit ang tambalang LaMelo Ball at Anthony Edwards? Simple lang ang sagot, nakakatakot at napakadelikado mga idol. Kung susuriin natin ang naging problema ng Timberwolves noong nakaraang playoffs, lalo na nang makaharap nila ang San Antonio Spurs
Clippers, madalas nababag down ang opensa nila dahil lagi naka-double team si Ant-Man. Siya lang ang laging pinapasa ng bigat ng opensa. Kapag napagod siya o napilitang ipasa ang bola sa mga role players, nagkakaproblema ang team sa pag-create ng sarili nilang tira. Dito na papasok ang napakalaking halaga ni LaMelo Ball mga idol. Siya ay isang legit na 6'7" point guard na mayroong elite court vision at nakakabaliw na basketball IQ pagdating sa passing. Imagine this mga idol, you throw a double team at Anthony Edwards with LaMelo Ball on the court, you are definitely playing with fire. Kayang-kayang tapatan ni LaMelo ng mga nag-uulap na tres ang kalaban mula sa logo o kaya naman ay humanap ng open teammates gamit ang kanyang signature no-look pass. Ang pinakamaganda pa dito mga idol, magka-batch sila noong 2020 NBA draft. Mayroong natural na respeto at rivalry na madaling mag-translate sa matinding chemistry sa loob ng court. Pareho silang batang-bata pa, nasa early 20s pa lang sila, kaya ang championship window ng Minnesota ay hindi lang bukas para sa isang taon, kundi para sa susunod na 5 hanggang 7 taon. Ngayon mga idol, himayin natin ng detalyado ang kanilang magiging starters sa koponan ng Wolves. Ang magiging first 5 nila ay binubuo ni LaMelo Ball bilang lead guard. Ayo Dosunmu sa shooting guard, Anthony Edwards na pwede mag-slide sa small forward, Jaden McDaniels bilang power forward at ang higante sa gitna na si Rudy Gobert. Isa itong mabilis, athletic at modernong lineup na idinisenyo para makipagsabayan sa pace and space era ng NBA. Well, sa opensa ang spacing at ball movement ng starting 5 na ito ay magiging elite. Si Ayo Dosunmu nakararating lang noong trade deadline nakaraang season at kakapirma lang ng dambuhalang 5 taon na $112 million contract extension ay perpektong fit sa tabi ng dalawang superstars. Nag-average si Dosunmu ng 14.4 points habang tumitira ng 41.4% sa 3-point territory. Isipin nyo ang spacing na mabubuo nila. Mayroon kang LaMelo Ball na walking threat mula sa perimeter at isang mahusay na pick and roll maestro. Mayroon kang Ayo Dosunmu na knockdown shooter sa wings na kayang pumitik anumang oras o umatake sa mga closeouts. Mayroon kang Jaden McDaniels na patuloy na nag-i-improve ang corner threes at cutting ability. At syempre ang unstoppable force ni Anthony Edwards na kayang bumasag ng anumang depensa, mapaloob ba niyan o labas. At wag nating kalimutan magkakaroon ng napakaraming lob threats at madaling dunk si Rudy Gobert dahil sa pick and roll wizardry at gravity ni LaMelo Ball. Mas mapapabilis ang kanilang pace sa transition. The moment na makakuha ng rebound si Gobert, mabilis na ibabato ang bola kay LaMelo. At alam naman natin kung gaano kabilis tumakbo ang Wolves sa fast break. Ang strength ng opensa nila ay ang unpredictability at ang patuloy na ball movement. Wala nang stagnant offense o puro isolation plays kapag napagod si Ant-Man. Pagdating naman sa depensa, dito tayo magkakaalaman mga idol. Alam naman natin na buong career ni LaMelo Ball hindi siya kilala bilang isang lockdown defender. Dito madalas sumatake ang mga kalaban sa pick and roll dahil minsan ay may tendency siyang mawala sa focus of the ball o hindi sumusunod sa defensive rotations. Yan ang isa sa mga biggest weaknesses ng starting lineup na ito mga idol, ang point of attack defense ng kanilang lead guard. Subalit napakaganda ng mga defensive pieces na nakapaligid sa kanya na sadyang binuo para itago ang kanyang mga kakulangan. Sina Ayo Dosunmu at Jaden McDaniels ay dalawa sa pinakamahusay na perimeter defense sa buong liga. Kayang-kaya nilang kunin ang pinakamabigat na assignment gabi-gabi. Mapa point guard man yan tulad ni Shai Gilgeous-Alexander o wing player gaya ni Luka Doncic. At the same time nandyan din si Anthony Edwards na may kakayahang mag-lockdown at maging two-way beast kapag kailangan na talaga sa fourth quarter. At the backline, nariyan din ang kanilang ultimate eraser na si Rudy Gobert. Isang perennial defensive player of the year, magsisilbi siyang safety net para tapalan ang anumang butas na malulusutan sa perimeter. Kung mayroong makalusot man kay LaMelo, nariyan si Gobert para pigilan o i-alter ang atake sa rim. Kaya kahit may defensive liability sila sa isang posisyon, kayang-kayang i-compensate ito ng 4 na halimaw sa depensa. Ang strength nila sa depensa ay ang pambihirang haba at bilis mag-rotate. Isipin mo si Ayo 6'5", si LaMelo ay 6'7" at si Jaden McDaniels ay 6'9". Napakalaki at napakahaba ng kanilang mga gwardiya na pwede manggulo sa passing lanes mga idol. Well, ang nakikita nating isa sa problema dito mga idol ay ang depth at rebounding. Hindi naman pwedeng puro papuri lang mga idol, kaya talakayin din natin ang kanilang kahinaan. Una sa listahan ay ang depth o lalim ng kanilang bench, lalo na sa front court dahil kinakailangan nilang bitawan ng kanilang 6-man na si Naz Reid na walan sila ng isang reliable scorer at versatile backup center. Kapag nakaupo si Rudy Gobert o kapag nagkaroon siya ng foul trouble, sino ang magbabantay sa pintura? Kailangan nilang umasa sa mga minimum contracts veterans para punuan ang butas na iniwan ni Reid. Well, sayang lang mga idol dahil trinade nila si Julius Randle na kung saan magiging malaking tulong sana at siya sana ang magsusolidify sa Timberwolves.
Pangalawa ay ang paminsan-minsang erratic na shot selection ni Lamelo. Minsan kasi ay tumitira siya ng mga off-balance contested na tres mula sa 30 feet nang sobrang aga pa sa shot clock. Kailangang ipalis ni Coach Chris Finch ang decision making ng kanyang bagong point guard para masiguro na hindi masisira ang rhythm at flow ng kanilang laro, lalo na sa mga crucial na sandali ng playoffs. Ngunit sa pagdating din ni Josh Green mula sa trade, magkakaroon sila ng dagdag na energy guy at defender of the bench na tutulong sa pagbalanse ng rotation. Well, gaano kalaking banta ang Timberwolves sa paparating na season na ito matapos ang massive overhaul na ito? Magiging contender pa din kaya sila sa dikdikang Western Conference? Well, ang sagot ko dyan mga idol, isang matunog na oo. Ang Western Conference ay isang literal na bloodbath taon-taon. Nandyan ang Oklahoma City Thunder na patuloy na lumalakas, ang Denver Nuggets na laging nandyan sa taas, at syempre ang San Antonio Spurs na lalong nagiging mapanganib. Pero ang pagpasok nila Melo Ball kasama ang pag-retain nila kay Ayo Dosunmu sa pamamagitan ng long-term contract, nagpadala ng matinding mensahe ang front office ng Minnesota mga idol. Hindi sila makukontento sa pagiging regular playoff team lang. Gusto nilang makuha ang kampyonato, no excuses. Ang versatility ng bagong roster na ito ay sumasagot sa mga naging pinakamabigat na problema nila noong nakaraan. Mayroon na silang pangalawang legitimate superstar na kayang mag-take over kapag mainit ang kamay, at may vision na kayang gawin mas magaling ang bawat role player sa paligid niya. Ang mapanganib na kombinasyon ng outside shooting, lap threats, point of attack defense at rim protection ay isang perfectong recipe para sa isang deep championship run. Kung mananatiling malusog sila Melo Ball sa buong season at magtutuloy-tuloy ang pag-mature at pag-evolve ng laro ni Anthony Edwards bilang mukha ng liga, walang duda mga idol na isa ang Minnesota Timberwolves sa mga top 3 teams na dapat katakutan at bantayan ng lahat. The hype is real mga idol at nakaka-excite makita kung paano ito magta-translate sa hardcourt pagdating ng opening night. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa tambalang Lamelo Ball at Anthony Edwards?